pananakot, pangaalipusta, pangaalipin. Karapat-dapat nga bang maranasan ito ng sambayan ng Pilipino? Datapwat, may isang batang isinilang at muling nagbigay ng ilaw sa kaabang-abang na buhay ng mga ito. Ang kanyang advokasya sa reformang panlipunan sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Kaysa sa pamamagitan ng marahas na revolusyon. Viva! Viva España! Viva! Viva España! Listo! Listo! Puntal! Listo! Puntal! Prego! 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 Si Jose Rizal ay isinilang noong 19 ng Hunyo, 1871, araw ng Miyerkules sa bayan ng Calamba, Laguna. Ang kanyang pagsilang ay halos mauwi sa kamatayan ng kanyang ina, si Doña Teodora Alonso, kung hindi lamang siya nagpanatas sa mahal na Birhen ng Antipolo na dalhin siya sa kanyang dambana sa pamamagitan ng paglalakbay. Hindi mo pa, Dunya. May mo pa sa baba. Sige pa, Dunya. Iri mo pa. Hindi ko to kaya. Iri na lang. Malapit mo pa sa baba. Kaya mo yan naman. Ituloy mo lang. Jose ang aming ipamana. Maligayang pagdating sa mundong ito, Jose. Pagkalipas ng 3 araw, si Jose ay bininyagan sa simbahang Katoliko ng kanyang bayan noong ika-22 ng Hunyo ng paring si Padre Rufino Colliantes. Magandang araw, mahal kong mga kapatid. Pinagbuklod tayo ng Panginoon sa araw na ito upang magdiwang ng pagbibinyag kay Jose P. Rizal. Sa pamamagitan ng banal na tubig na ito, ay tatanggapin niya ang biyaya ng Diyos at magiging bahagi ng simbahang Katoliko. Ikaw, Jose P. Rizal, ay binibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos. Maligayang pagdating sa bahay ng Panginoon, Jose. Maraming salamat, Padre. Alagaan ninyong mabuti ang batang yan, sapagkat balang araw siya ay magiging isang dakilang tao. Noong 3 gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang mahal na ina ang nagsilbing unang guro na nagturo sa kanya na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige, anak. Iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling, anak. Sadyang napakatalino mo talaga. Walang duda. Makalipas na maraming buwan, sa taong ding iyon, tinuruan din ako ng mga iba't ibang pribadong tagapagturo, gaya na lamang ni na Maestro Celestino na nagturo sa akin na magbasa, magsulat, relihiyon at sa asignaturang matematika. Mahusay. Marunong ka nang bumasa at magsulat. Higit pa riyan ang pagiging listo mo sa matematika at relihiyon. Sa tingin ko, wala na akong may daragdag pa sa iyong kalaman. Sumunod si Maestro Lucas Padua na nagturo naman sa akin ng lingwaheng Latin at Espanyol. Maraming salamat po, Maestro. Ngunit ako po ay nababahala sa aking kaalaman patungkol sa Espanyol at Latin. Hindi ko po sila masyadong kabisado. Mag-alala ay huwag mong gawin, sapagkat sa edad mong ito ay ang panahon kung saan marami ka pang matututunan. Maraming salamat po ulit, Maestro Padua. At ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy na nagturo sa akin na pahalagahan ang sining. Mahilig ka nga tunay sa sining.
ang pag-istruktura, ang pagbibigla, at higit sa lahat sa pagsulat mo ng tula. Sa bawat araw na lumipas, mula noong namatay ang aking guro na si Maestro Monroy, napagdesisyonan ng aking tatang na ako ay kinakailangan ng pumasok sa paaralan. Sabi niya ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang na rito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Ikaw, Jose, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kaunti lamang po, guro. Kaya ang salita natin. Kaunti lang din po, guro. Ikaw, Jose, maliit ka ng bata. Maliit pa ang kaalaman mo. Pero nasan ko ding kutyain ng aking mga kamag-aral. Chonggong? Ako, Chonggong? Kaysa naman sa'yo, bangus! Bangus, bangus, bangus! Di bali ng bangus, kaysa naman sa Chonggong, maitim na pagkauli pang alam. Ano ito? Anong nangyari sa inyo? Sinusipo ang puti mo ng ama. Jose, halika nga dito. Bagamat ako ay halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pa din makapag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Ika-10 ng Hulyo taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Manila. Doon nagbabakasakali kaming ako'y makakapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi naging madali ang mga unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang mga matataas na grado upang matuwa sa akin ang aking nana, na sa mga panahong iyon ay kasalukuyang nasa pitan pa. Si Rizal, nakilala na ngayon bilang isang dakilang manunulat at aktivista, ay nagdesisyon na iwanan ang kanyang buhay sa Maynila at lumipat sa Dapitan, isang bayan sa Zamboanga del Norte. Hinahanap niya ang isang payapang buhay malayo sa kaguluhan ng syudad. Ang buhay ni Rizal sa Dapitan ay payapa at masagana. Ginuhol niya ang kanyang mga araw sa pagtuturo at pagtayo ng kanyang bahay. Ang panahon ni Rizal sa Dapitan ay tinandaan ng kanyang kabaitan at pagkamaawain sa mga lokal. Ang buhay ni Rizal sa Dapitan ay isang patutuo sa kanyang dedikasyon sa kanyang mga ideal at ang kanyang pagmamahal sa mga Pilipino. Ang payapang buhay ni Rizal sa Dapitan ay hindi nagtagal. Siya ay inaresto ng mga otoridad ng Kastila dahil sa kanyang mga sulat at kanyang pakikilahok sa revolusyon. Alam kong darating ang araw na ito. Handa akong harapin ang mga konsekwensya ng aking mga gawa. Ang pag-aresto kay Rizal ay nagmarka ng isang pagbabago sa kanyang buhay at sa kasaysayan ng Pilipinas. Ikinulong si Rizal sa Fort Santiago, kung saan siya pinagdusahan ng mahihirap na kondisyon. Kahit sa gitna ng mga kahirapan, ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang pagsulat at pagbibigay inspirasyon sa iba. Ang buhay ni Rizal sa bilangguan ay tinandaan ng kanyang tapang at walang kapagurang pagsisikap sa kanyang mga ideal. Disyembre 30, 1986, ang araw ng pagkamatay ni Rizal. On ultimo pabor, let me face the firing squad. Imposible! Then at least, spare my head. Listo! Apuntar! Cargar! Fuego! Consumado, ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! na. Makita na bata tayo? Iswag lagi mo diri kay makita na Tumba. Ano ito? Then at least, spare my head. Listo! Apuntar! Cargar! Jose, halika nga dito.
konsumat. Alisura ka Judas. Okay naman to. Uy, doon na ikaw. Maikag dito dai.